King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 281. Watermont Treasury. Nang imulat ni Zhao Fang ang kanyang mga mata, ang 8 eksperto na nagbabantay sa kanya ay nakaramdam ng lamig na dumiretso sa kanilang mga kaluluwa. Sa sandaling iyon, pati ang kanilang mga iniisip ay tila natigilan at lahat sila ay sabay na suminop. Gustong bumangon ni Zhao Fang ngunit nalaman niyang napakahina ng kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay hindi kumakain ng higit sa 1 buwan at siya ay pumasok sa isang nakagawiyang estado. Ang aking mental energy level ay nalampasan na ang aking cultivation level. Ito ay maihahambing sa True Spirit Realm. Nang hawakan ni Zhao Fang ang kanyang pinagmumulan ng enerhiya sa pag-iisip, nagulat siya sa kanyang nakita. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, mayroong isang maliit na nagyayelong lawan na nagbigay ng malamig na asol na liwanag. Sa puntong ito ng panahon, ang pinagmumulan ng enerhiya ng isip ni Zhao Fang ay napakalakas at naglalaman ng nakakatakot na lamig. Ang lamig na ito ay maaaring makaantig pa sa kaluluwa ng isang tao. Ngayon, ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay sumailalim sa pangalawang pagbabago at nagtagumpay. Meow meow. Ikanaway ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang mga paa at hindi nagtagal ay naunawaan ni Zhao Fang na siya ay natulog sa loob ng 1 buwan at 12 araw. Nagising ang taong iyon. Pinalibutan ng mga eksperto sa labas ang silid na parang nakaharap sa isang nakakatakot na kaaway. Nakahiga si Zhao Fang at itinago ang aura ng kanyang God Spiritual ay bago nilagyan ng eye patch na ibinigay sa kanya ni Taigan Master. Ang malabong silver eye patch ay kasing manipis ng isang matalim na kutsilyo at eleganteng. Sa sandaling ilagay ang eye patch, ang kapangyarihan ng bloodline ni Zhao Fang ay lubos na natatago. Boom! Sa pagkakataong ito, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang 2 eksperto ng 7th Sky mula sa pamilyang B, na may matalas na mata. Sa sandaling ito, nagsuot lang ng eye patch si Zhao Fang at ang kanyang hitsura ay nagpabago sa kanilang mga ekspresyon. Ang brat na ito ay isang pirata. Sa Transverse Water Bay, mayroong 12 ng mga pirata na may mga tagpi sa mata at wala sa kanila ang mabubuting tao. Karamihan sa kanila ay ang mga pinuno. Ang mga eksperto mula sa pamilyang B ay puno ng pag-iingat habang sila ay kumilos na parang nahaharap sa isang malaking banta. Pirata. Ang eksenang ito ay naguguluhan kay Zhao Fang. Kailan siya naging pirata? Kagigising lang niya at hindi niya alam kung nasaan siya. Sa Transverse Water Bay, hindi mababa ang bilang ng mga pirata na may suot na eye patches. Higit pa rito, ang ilang mga pirata ay nagsusuot ng mga eye patches kahit na ang kanilang mga mata ay hindi bulag upang madagdagan ang kanilang bangis. Ha! Nakahiga si Zhao Fang sa lupa na walang magawa. Sa nakalipas na buwan, ang kanyang paglilinang ay talagang patuloy na tumataas. Pero dahil matagal nang hindi nakakain ang katawan niya kaya nanghina siya. Kung aawayin siya ng mga taong ito ngayon, hindi maganda. Tere, kain na tayo, nagugutom na ako. Binuhat ni Zhao Fang ang sarili mula sa lupa, hindi pinansin ang mga eksperto mula sa pamilyang B at naglakad palabas. Ang kakaiba ay, ang 7 hanggang 8 eksperto mula sa pamilyang B ay patuloy na umiikot sa silid na parang hindi nila nakita si Zhao Fang at ang munting pas ang magnanakaw. Matapos mag-evolve ang spiritual eye ng Diyos, ang mga diskarte sa enerhiya ng isip ni Zhao Fang ay maaaring gamitin ng walang halos anumang paghahanda. Ang 7 hanggang 8 eksperto ng pamilya B ay nahulog sa isang kalituhan at palipat-lapat sa parehong lugar. Ilang sandali pa sa kantin ng pamilya B. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay kumuha ng ilang kahanga-hangang mukhang pritong isda at sinimulang lunukan ang mga ito, samantalang si Zhao Fang ay umupo at kinain ang kanyang pagkain habang ini-inspeksyon ang kanyang paligid. Sa simula, gumamit siya ng mental energy skill para pagtakpan ng kaunti. Pero maya-maya ay dumami na ang mga tao kaya nagsimula na siyang kumain ng walang pakialam. Halika dali. Pumasok ang mga pirata sa kantin natin. Nagkagulo ang kantin ng pamilya B habang kumakain ang tao at pusa. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagsimulang uminom ng alak at nagsimulang lumabo ang mga mata. Nagsimula nang dumami ang mga tao sa paligid. Hindi nagtagal, narinig ito ng 7 hanggang 8 eksperto ng pamilya B at nagmadaling lumapit.
Ngunit kapag sinubukan nilang lapitan si Zhao Fang, maglilibot sila at mawawalan ng koneksyon sa labas ng mundo. Ang sino mang may awayan na lumalapit ay mahuhulog sa mga ilusyon na ginawa ni Zhao Fang. Habang mas maraming tao ang nagsimulang dumating, ang pinuno ng pamilyang B ay agad na naabisuhan. Sinong pirata ang nang-ahas na gumawa ng kaguluhan sa aking pamilyang B? Bumaba ang isang invisible aura na parang nagngangalit na apoy, dahilan para hindi makahinga ang mga taong malapit sa kantin. Ang bagong dating ay isang purple-shirted middle-aged na lalaki na ang chi ng kalahating hakbang na true spirit ay nagpatahimik sa buong kantin. Napatingin si Zhao Fang. Mukhang ito ay isang maliit na pamilya na halos kasing laki ng overlookong Mist Province na pamilyang Liu. Ngayon na ang kanyang God Spiritual Eye ay umabot na sa isang ganap na bagong antas, hindi siya matatakot kahit na dumating ang mga normal na True Spirit Realm Cultivator. Lahat mangyaring huminahon. Ang isang ito ay nagpapasalamat sa iyong mabuting pakikitungo, pagkain at tulong. Natapos na ni Zhao Fang ang kanyang pagkain at nagpasalamat sa kanila. Kahit anong sabihin, hinayla siya ng pamilya B mula sa tubig at dito na siya kumain. Kung aalis lang siya ng walang ginagawa, hindi tama ang pakiramdam. Sa wakas gising ka na. Lumabas mula sa karamihan ang batang babaeng buntot ng baboy at nagsimulang makipaglaro sa maliit na pasang magnanakaw. Nag-iingat at naghihinala pa rin ang pinuno ng pamilya B. Ang kabataan ay lubhang kakaiba. Ang mga eksperto ng pamilyang B na sinubukang salakayin siya ay paikot-ikot na naglalakad. Kahit siya ay hindi nakikita sa kabataang ito. Tanungin mo si Master B. Utos ng head ng pamilya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon para sa kanya ay ang patatagin ang kabataang nasa harapan niya. Sa kasalukuyan, ang Severed Blood Water Pirates ay sumusulpot sa kuta at sinasaktan ang maraming inosente. Akala ng mga idiot na ito ay isang pirata ang nakababatang kapatid dito. Sana mapatawad mo sila. Nakangiting sabi ng purple shirt middle-aged na lalaki habang binabati si Zhao Fang. Sa pamamagitan ng talakayang ito, naunawaan ni Zhao Fang ang sitwasyon dito. Mayroong dalawang pangunahing puwersa sa Transverse Water Bay. Ang isang panig ay ang mga pirata at ang isa naman ay binubuo ng mga pamilya, negosyante at mangingisda. Ang Transverse Water Stronghold, sabi lang, black and white lang sila. Ang Transverse Water Stronghold ang sentro ng baybayin na ito at karaniwang hindi lalapit ang mga pirata at aatake lang ng ilang negosyante. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang araw, ang sikat na Severed Blood Water Pirates ay lumalapit na may hindi kilalang motibo. Sabi ng head ng pamilya habang tinitigan niyang mabuti ang mga reaksyon ni Zhao Fang. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Fang at walang bakas ng emosyon. Matapos mag-evolve ang spiritual eye ng Diyos, naging malamig si Zhao Fang ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na siya makapag-isip. Ang Transverse Water Stronghold ay ang sentro ng baybayin at mayroong pagtitipon ng maraming puwersa, madaling ipagtanggol at mahirap salakayin. Kahit gaano kalakas ang Severed Blood Water Pirates, pirata lang sila at limitado ang mga tao. Sinuri ni Zhao Fang. Ang conclusion na kanyang naisip ay ang mga Severed Blood Water Pirates na ito ay ayaw umatake sa stronghold at may iba pang intensyon. Pinigilan ng head ng pamilya si Zhao Fang habang hinihintay niya si Master B. Si Master B ay may mataas na reputasyon sa kabila ng Transverse Water Bay at iginagalang siya. Malamang, malapit na siya sa 200 taong gulang at walang pag-aalinlangan, tanging ang mga nasa True Spirit Realm lang ang mabubuhay ng ganoon katagal. Gayunpaman, ang ulo ng pamilya ay naghintay ng kalahating oras para sa paggawa ng tsaa at walang nangyari. Ang mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa ay kumikislap habang ang kanyang mga paa ay nag-flip ng 2 barya sa hangin. Nakakatakot. Tumingin si Zhao Fang sa maliit na pasang magnanakaw. Ang munting pasang magnanakaw ay tumango, ngunit ang Omnicity na ito ay hindi nakadirekta kay Zhao Fang kundi kay Master B. Sa pag-uulat sa head ng pamilya, hindi nakita si Master B kaninang umaga. Sinasabi ng mga tao na nakita nila siyang umalis sa pamilya B kagabi. Nagsumbong ang isang katulong. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Ang maliit na pasang magnanakaw ay may ilang kasanayan. Ang pag-uulat sa head ng pamilya, hindi maganda.
Pinamunuan ng Bloodwater Pirates ang 18 grupo ng mga pirata at hinaranggan ang 300 malapit sa paligid ng Transverse Water Bay. Isang nakakagulat na balita ang kumalat. Ang Severed Bloodwater Pirates ay kilala sa kanilang kalupitan at ang pinuno nito na Severed Blood Bald Eagle ay tila nagkaroon ng cultivation ng True Spirit Realm. Sa normal na mga pangyayari, ang Transverse Water Stronghold ay hindi natakot sa mga pirata dahil hawak nila ang isang ganap na kalamangan. Mag-utos na ay lockdown ang muog at huwag kumilos ng padalos-dalos. Huminga ng malalim ang head ng pamilya at sinabing may tame time na ekspresyon. Sa kritikal na sandali na ito, si Master B na may pinakamataas na cultivation ay nawala at ang natitirang puwersa ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang hakbang. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na matigilan. Talaga bang sasalakayin ng mga pirata ang muog? Ang pagbabalik ng isang hakbang, kahit na ang mga pirata na ito ay nakapaghugas ng dugo sa muog, ang kanilang mga pagkalugi ay magiging kaayla-hilakbot. Ilan ang matitira? Bagaman walang tao sa True Spirit Realm dito, ang mga eksperto sa Stronghold ay mas marami pa rin sa mga pirata ng ilang beses. At ang kuta ay madaling ipagtanggol at mahirap salakayin kaya walang takot sa labanan. Buong kumpiyansa na sabi ng head ng pamilya at nagbigay ng mga utos. Dahil sa ang katunayan na ang kuta ay naka-lockdown, si Zhao Feng ay maaari lamang manatili pansamantala sa kuta. Nataranta ang karamihan sa mga katutubo sa kuta. Ang pagsasama-sama ng mga pirata ay napakabihirang at kadalasan ay lilito lamang ito isang beses bawat 100 taon. Kung ikukumpara sa kanila, tila mas malaya si Zhao Feng. Pagkatapos umalis sa lugar na ito at dumaan sa 3 lugar na kasing laki ng lugar ng Flooding Lake, makararating ako sa kabisera. Parang lumutang ako sa ilog ng malayo. Siniyasat ni Zhao Feng ang kanyang mapa. Hindi naman masyadong malayo sa kanya ang target niya ngayon. Hanggat umalis ang mga pirata, maaaring umalis si Zhao Feng patungo sa kabisera. Gayunpaman, walang umusbong na kasing ayos ng iniisip ni Zhao Feng. Hinaranggan pa rin ng mga pirata ang mga daanan na walang balak umalis. Ang hangin at tubig ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ang mga pirata ay hindi umaatake sa kuta. Ano ang kanilang pakay? Hindi maintindihan ni Zhao Feng. Kung paanong si Zhao Feng ay hindi na nakapagpigil at nagpaplanong umalis sa kuta ng mag-isa. Bumalik na si Master B. Isang bulalas ang nagmula sa kuta. Tumingin si Zhao Feng at nakita ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na hugis ulo ng dragon na lumutang sa kuta. Maputlang puti ang mukha ni Master B at may kapansanan na ang isang paa nito. Nakakatakot ang itsura niya dahil sa dugo niya. Master B, sigaw ng head ng pamilya at Bichaoyo. Nalaman ko kahapon na ang layunin ng Severed Bloodwater Pirates ay hindi ang muog kundi ang maalamat na Watermon Treasury. Paus na sabi ni Master B habang nakaupo sa lupa at nagsimulang gumaling. Watermon Treasury. Paano ito posible? Ang Watermon Treasury ay palaging isang alamat sa Transverse Water Bay. Kahit totoo ang Watermon Treasury, hindi natin alam. Paano malalaman ng mga Severed Bloodwater Pirates ang tanawin? Natigilan ang matataas na echelon ng kuta. Pagkarinig hanggang dito, naunawaan ni Zhao Feng ang nangyari at nalutas ang palaisipan sa kanyang puso. Gaano man ka-arrogant ang mga pirata, hindi nila sasalakayin ang isang kuta na may mga pinatibay na depensa. Ang kanilang tunay na layunin ay ang Watermon Treasury, ngunit ang lokasyon ng treasury ay malapit sa Transverse Water Bay. Tiyak na magkakaroon ng ilang paggalaw, ngunit ayaw nilang itaas ang kanilang atensyon. Sa makatuwid, hinaranggan ng Severed Bloodwater Pirates ang kanilang mga daanan at ginawa ito upang hindi sila makagalaw ng padalos-dalos. Sa ganitong paraan lamang makukuha ng mga pirata ang lahat ng kaban para sa kanilang sarili. King of Gods, Kabanata 282. Pagtitipon. Master B, ano ang dapat nating gawin? Hahayaan ba talaga natin ang mga pirata na kunin ang Watermon Treasury? Ang Transverse Water Bay ay ating teritoryo. Paano natin maibibigay ang kabang ito sa mga pirata? Ngunit si Master B ay malubhang nasugatan. Tinalakay ang itaas na antas ng kuta. Karamihan sa mga tao ay sakam at naiinip sa Watermon Treasury, ayaw itong kunin ng mga pirata. Pagkatapos ng lahat,
Ang Watermon Treasury ay nasa kanilang teritoryo. Paano na lang sila nanonood habang kinukuha ito ng mga pirata? Watermon Treasury. Ano ang alamat na ito? Hindi maiwasan ni Zhao Feng na magtaka. Alam ng lahat ng tao dito ang Watermon Treasury. Si Zhao Feng lang ang walang alam. Gayunpaman, mula sa pinsala ni Master B, makikita na ang Watermon Treasury ay may napakagandang atraksyon kahit na sa mga nasa True Spirit Realm. Nagningning ang mga mata ni Master B habang sinabi niya sa mababang tono. Ang Severed Blood Water Leader Bald Eagle ay lubhang tuso. Naglagay siya ng bitag para akitin ako at tinambangan. Gayunpaman, nasugatan din siya dahil sa aking counterattack. Nang marinig ito, mas maraming tao ang nagmungkahi na salakayin at nakawin ang kayamanan. Bagamat si Master B ay nalinlang ng Severed Blood Bald Eagle at ang isang paa nito ay nabaldado na, ang huli ay nasugatan din. Sa kabuuan, dehado si Master B pero mas maraming elite ang stronghold. Kaagad, gumaling si Master B habang tinipon ng head ng pamilyang B ang nakatataas na echelon at mga eksperto. Sa pamamagitan ng ilang talakayan, nagpa siya ang stronghold na ipadala ang mga elite nito upang ipaglaban ang kaban ng bayan. Siyempre, may mga taong may iwan para protektahan ang muog. Humigit kumulang kalahati ng oras na inabot para sa paggawa ng tsaa. Ang Transverse Water Bay ay nakakuha ng isang malakas na batalyon. Mayroong kabuuang 4 na kalahating hakbang na True Spirit Realm, 17 7th Sky, at 12 ng mga 6th Sky Cultivator. Malinaw na ang Transverse Water Stronghold ay patungo sa landas ng mga elite. Sa isang banda, ang kuta ay nangangailangan ng mga tao upang protektahan ito at sa kabilang banda, ito ay para sa pansariling pakinabang. Ang mas maraming tao ay nangangahulugan na ang mga kayamanan na nahati ay magiging mas kaunti. Master B, ano ang dapat nating gawin sa hindi kilalang kabataang ito? Ang ilang mga nasa itaas na echelon ay tumingin sa asol na buhok na kabataan na may pagkagalit. Nakasuot ng eye patch ang blue-haired youth na may malamig na ekspresyon. Mukhang hindi rin siya mabuting tao. Master B, sa mga sitwasyong ito, mas gugustuhin kong pumatay ng isang inosente kaysa pabayaan ang isang nahuling isda. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa isa sa mga eksperto sa mga mata ng 7th Sky. Ang mungkahing ito ay agad na sinang-ayunan ng marami. Ang ilan ay nakatitiyak na si Zhao Feng ay isang pirata. Medyo nagulat si Zhao Feng habang hinahaplos niya ang kanyang baba. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay umupo sa balikat ni Zhao Feng at ikinumpas ang mga paa nito sa panghahamak. Sa pagharap sa grupo ng mga eksperto, ang isang pusa at isang tao ay napakalmado. Hinayla ko siya pataas mula sa tubig at sa sobrang cute na pusa, paano sila magiging mga pirata? Tanging si Bi Chaoyu lang ang tumayo at nagpoprotekta kay Zhao Feng. Nang mabunot si Zhao Feng, personal na sinuri ni Master B si Zhao Feng at nalaman na ang kabataang ito ay may bloodline power. Sa Canopy Great Country, ang mga bloodline ay kumakatawan sa Maharlika. Ang mga taong ito ay tinatanggap sa lahat ng dako. Kailangan bang maging pirata sa murang edad? Higit pa rito, sa ilalim ng lahat ng galit ng lahat ng mga taong ito, sila ay hindi pangkaraniwang kalmado at ito ay ikinagulat ni Master B. Hindi niya makita si Zhao Feng. Ngunit posible ang lahat. Ang misteryosong kabataang ito ay maiiwang walang kontrol sa kuta. Munting kaibigan, interesado ka bang sumama sa amin upang pumunta at ipaglaban ang kabangyaman? Tanong ni Master B na may matamis na ngiti. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na isipin ang katalinuhan ni Master B. Dahil hindi siya maluwag kay Zhao Feng, bakit hindi dalhin ang huli sa kanila? Kung talagang may iba pang motibo si Zhao Feng, madali nila siyang mapatay gamit ang kanilang batalyon. Gayunpaman, kung inosente si Zhao Feng, ang kanyang cultivation at bloodline power ay magiging malaking tulong sa kanila. Oo naman. Tumanggo si Zhao Feng. Hindi niya alam kung ano ang Watermon Treasury, kaya tinanong niya ito. Talagang walang alam ang brat tungkol sa Watermon Treasury. Nagulat ang mga elite ng stronghold. Kung talagang walang alam si Zhao Feng tungkol sa Watermon Treasury, ito ay nangangahulugan na si Zhao Feng ay hindi mula sa lugar at malamang na walang anumang relasyon sa mga pirata. Ang Watermon Treasury ay nagmula sa sikat na flower-picking moon pirates daan-daang taon na ang nakalilipas.
Paliwanag ng pinuno ng pamilyang B. 100 taon na ang nakalilipas, may flower-picking pirate na bumulaga sa buong Canopy Great Country, ang Watermon Great Pirate. Ang Watermon Great Pirate ay naglakbay sa buong bansa, gumawa ng hindi mabilang na mga krimen, pagnanakaw ng mga kayamanan at dinumihan ang mga kabataang babae. Bagamat hindi pa naabot ng Watermon Great Pirate ang tugatog ng cultivation, ang kanyang bilis at galaw ay hindi kapanipaniwala na nagbigay daan sa kanya na tumakas mula sa ilang True Lord ranks. Alam ni Zhao Feng kung ano ang nangyari matapos makinig lamang sa kalahati ng kwento. Ang Watermon Great Pirate na ito ay may hindi kapani-paniwalang bilis at galaw at nadungisan ang maraming dilag pati na rin ang hindi mabilang na mga kayamanan. Pagkatapos niyang mamatay, inilagay niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa isang lihim na lokasyon at ito ay ang Watermon Treasury. Gayunpaman, medyo nagtaka si Zhao Feng. Kung ang bilis ng Watermon Great Pirate ay nasa tuktok, paano siya mamamatay? Inihayag ng pinuno ng pamilyang B ang susi sa palaisipang ito. Ang Mystic Flower Treasured Bible na nilinang ng Watermon Great Pirate ay isang masamang kasanayan na malapit sa spiritual grade high level. Ang paglinang sa kasanayang ito ay maaaring nakawin ang yin sa mga kababaihan at palitan ang kanilang sarili. Sa loob lamang ng ilang dekada, ginamit ng Watermon Great Pirate ang kasanayang ito para maabot ang True Mystic rank. Gayunpaman, ang mga huling yugto ng kasanayang ito ay nangangailangan ng mga babaeng may mas mataas na paglilinang at isang araw, itinakda niya ang kanyang target sa Empress Qin. Empress Qin. Bumilis ang bilis ng paghinga ni Zhao Feng. Hindi niya akalain na ang kamatayan ng Watermon Great Pirate ay may kinalaman sa taong pagbibigyan niya ng sulat. Si Empress Qin ay nireranggo ang nangungunang kagandahan sa Canopy Great Country at ang kanyang cultivation ay nasa True Spirit Realm. Ang Watermon Great Pirate ay mayabang na pumasok sa mahalagang bakuran ng mga Imperial at sa lugar kung saan nakatira si Empress Qin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nabigo ang Watermon Great Pirate. Sa huli, kailangan niyang sunugin ang kanyang True Spirit Chi at tumakas ng may malubhang pinsala bago ilagay ang kanyang kaalaman at kayamanan sa isang nakatagong lokasyon. Nang marinig ng lahat hanggang dito, lahat sila ay nagbubuntong hininga. Ang Watermon Great Pirate ay tumawid sa Canopy Great Country, ngunit sa huli, siya ay naging masyadong high-key at naglakas loob na hawakan ang babae ng Emperor. Ang Watermon Great Pirate ay namatay mga 100 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga kayamanan ay sapat na upang mapakilos ang puso ng isang True Lord rank. Ang kanyang kayamanan ay malamang na higit pa sa kung ano ang mayroon ang mga normal na eksperto sa True Lord rank. Personal man o hindi, hindi natin dapat payagan ang Blood Bald Eagle na makuha ang kayamanan ng Watermon Pirate. Kung ang isang masamang kasanayan tulad ng Mystic Flower Treasured Bible ay ikakalat, ito ay magbabante sa ating kuta. Kinagat ni Master B ang kanyang mga ngipin. Ito ay sinang-ayunan ng lahat. Tama, dapat nating pigilan ang mga pirata sa pagkuha ng kaban. Ang ating tanggulan ay kailangang magtulungan upang ipaglaban ang kabangyaman at sirain ang Mystic Flower Treasured Bible. Matuwid ang sinabi ng grupo at hindi nagtagal ay bumuo ng isang malakas na partido para sa labanan. Si Zhao Feng ay nakatayo sa gilid ng matuwid at malamig na nanunood na parang isang manunood. Bagamat lahat ng mga taong ito ay kumilos sa matuwid na paraan, sino sa kanila ang hindi sakam at itinoon ang kanilang mga mata sa Watermon Treasury? Kung talagang nakuha nila ang Mystic Flower Treasured Bible, sino ang magbibigay nito? Kailangang malaman ng isa na ang mga kasanayang espiritual na grado ay halos wala na sa kontinente. Maging ang Lightning Inheritance ni Zhao Feng ay maihahambing lamang sa isang high-tier spiritual grade skill. Ang Mystic Flower Treasured Bible ay isang masamang kasanayan na maaaring magpapahintulot sa cultivator na mabilis na madagdagan ang kanilang paglilinang sa maikling panahon. Di nagtagal, ang Transverse Water Stronghold na partido ay umaksyon patungo sa kailaliman ng Luk sa ilalim ng utos ni Master B. Kasama sa mga elite na ito si Zhao Feng ng tulong sa labas. Naramdaman pa ni Zhao Feng na hindi bababa sa 4 na tao sa grupo ang nanunood sa bawat galaw niya. Bukod kay Zhao Feng, kasama rin si Bi Chaoyu sa partido. Ang batang babae na ito na 12 hanggang 13 ay may talento at naabot na ang 5th sky ng Ascended Realm.
Gayunpaman sa mga mata ni Zhao Fang, ang pakikilahok ni Bi Chaoyu sa kanyang lakas at karanasan ay isang pabigat. Marami sa mga nakatataas na echelon ang naguguluhan at ang pinuno ng pamilyang Bi ay tutol dito, ngunit si Master Bi mismo ang nag-utos kay Bi Chaoyu na pumunta. Si Chaoyu ay matalino at mahusay sa arrays at mechanics, na natuto mula sa isang master ng mekaniko. Ayon sa alam ko, ang Watermoon Pirate ay bihasa sa mechanics at arrays. Maaari itong isipin na ang kanyang kaban ay puno ng mga bitag at mekanismo. Paliwanag ni Master B, siya lang ang nasa True Spirit Realm dito at ang kanyang posisyon ay hindi natitinag sa Transverse Water Stronghold. Dahil si Master B ang gumawa ng desisyon, walang nakipagtalo. Si Bi Chaoyu ay inosente at dalisay. Nang marinig niya na makikipag-away siya sa mga pirata, nakita niyang masaya ito at tinanggap niya ito. Habang nasa daan, nakipaglaro siya sa maliit na pasang magnanakaw at ang kanyang mga tunog ng kaligayahan ay lumikha ng ilang kagalakan para sa tahimik at aalis na grupo. Si Bi Chaoyu ay nagsimulang mag-aral ng mga mekanismo at array mula sa murang edad at ang Watermoon Treasury ay nagkataon na nandito. Nagkataon ba ang mga bagay na ito? Naghinala si Zhao Fang, ngunit hindi siya nagtanong ng anuman upang hindi makuha ang hinala ni Master B. Nakasalubong ng partido ang ilang sangkawan ng mga pirata sa daan at halatang pinatay sila. Kung tutusin, karamihan sa mga tao dito ay mula sa Sixth Sky at mayroon silang eksperto sa True Spirit Realm dito. Pagkaraan ng 100 o higit pang milya, isang ilog ang lumitaw sa harap ng partido. Ang ilog na ito ay napakakaiba. Sa ibabaw ay tila napakatahimik ngunit sa ibaba nito ay hindi mabilang na mga whirlpool. Sa baybayin ay may barkong pirata at pagdating ng partido ay naghihintay na ang mga tao sa barko. Ang mga pirata sa barko ay mga elite rin at ang pinuno ay nakasuot ng itim na eye patch at pulang damit. Siya ay may isang brutal na ekspresyon at siya ay nasa gitna ng mga pirata na para bang siya ang hari. Malaki rin ang puwersa ng mga pirata at hindi gaanong naiiba sa Transverse Water Stronghold. Matandang B, nawalan ka ng paa at nasunog pa ang iyong True Spirit Chi sa ilalim ng matinding pinsala. Hindi ba dapat nagpapahinga ka sa halip na pumunta para makipaglaban para sa kabangyaman? Dinilaan ng isang mata na nakasuot ng pulang damit ang kanyang mga labi at naglabas ng dagwang nangingibabaw na aura ng True Spirit Realm na may intensyong pumatay na napakalamig na naantig nito ang puso. King of Gods, Kabanata 283. Isang bungkus ng mga baliw. Hahaha. Ang mga pirata sa barko ay nagsimulang tumawa ng nakakatakot. Kalbo din ang nangungunang isang mata na nakasuot ng pulang damit na may itim na eye patch. Siya ang sikat na pinuno ng Severed Blood Pirates, ang Severed Blood Bald Eagle. Ininspeksyon ni Zhao Fang ang taong ito gamit ang kanyang mata at nalaman niya na, kahit na siya at si Master B ay nasa True Human rank, ang aura ng Severed Blood Bald Eagle ay mas malakas kaysa kay Master B. Hindi nakakagulat na halos magtagumpay siya sa pagpatay kay Master B. Severed Blood Bald Eagle, ang Watermoon Treasury ay ang teritoryo ng aking Transverse Water Stronghold. Mas mabuting umalis ka na agad, kung hindi, tatapusin namin kayong lahat sa isang suntok lang pagdating ng mga reinforcement namin. Sabi ni Master B na may malalim na tono, ang kanyang mga salita ay tumatagos sa puso. Nagbago ang ekspresyon ng mga pirata sa barko. Ang bilang ng mga taong kinuha ni Master B ay pawang mga elite ngunit limitado ang bilang. Sa katotohanan, ang Transverse Water Stronghold ay may mas maraming bilang ng mga tropa, at habang tumatagal, ang sitwasyon ay hindi magiging maganda para sa mga pirata. Nagpadala na kami ng balita at kung hindi ako nagkakamali, ang Severed Blood Bald Eagle ay ginagarantiyahan ng Iron Blood Religion at Imperial Family. Malamig na ngumisi ang head ng pamilyang B. Ang grupo mula sa kuta ay hindi rin nagpapigil at gumanti, ngunit wala sa kanila ang nagpakita ng anumang senyales ng pag-atake. Pareho ang lakas ng dalawang puwersa, ngunit ang panig na ayaw talagang lumaban ay si Master B. Pinagmasdan ng matatalim na mata ni Zhao Fang ang buong sitwasyon. Bakit ayaw lumaban ni Master B? Sa sandaling iyon, nakita ng espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ang mga pinsala ni Master B. Nasunog ni Master B ang kanyang True Force Chi at ang isang paa niya ay nalilayan. Ang kanyang kapangyarihan ay kasalukuyang 60% lamang ng kanyang pinakamataas na lakas.
Sa kabilang banda, kahit nasugatan din ang severed blood bald eagle ay mayroon pa rin siyang 80% o higit pa sa kanyang orihinal na lakas. Ang pagtatansya ni Zhao Feng sa kanilang lakas ay tumpak sa isang antas na kahit si Master B at ang severed blood bald eagle ay hindi alam ito. Si Master B ay hindi nang ahas na labanan ang severed blood bald eagle at sa halip ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan ang magkabilang panig ay pantay. Higit pa rito, sinabi ng pamilyang B na ikinalat nila ang balita. Sa ganitong paraan, ang severed blood bald eagle ay hindi nang ahas na lumaban sa loob ng mahabang panahon. Kailangan nilang tapusin kaagad ang laban o gumawa ng usapang pangkapayapaan. Hindi makatutuhanang tapusin kaagad ang laban dahil magkaparehas ang lakas ng magkabilang panig at baka may ibang naghihintay na umani ng gantimpala pagkatapos nila. Walang humpay na nagbago ang ekspresyon ng severed blood bald eagle. Hindi siya sigurado kung ang Transverse Water Stronghold ay nagpakalat ng balita o hindi, ngunit malinaw na alam ni Zhao Feng na ang stronghold ay hindi. Sa halip, tinatakan nila ang muog dahil ang Watermoon Treasury ay masyadong mahalaga at maaaring magdala ng mas nakakatakot na mga eksperto mula sa labas, ibig sabihin ay wala sa kanila ang makakakuha ng treasury. Humigit kumulang kalahati ng oras na kailangan sa paggawa ng tsaa ay lumipas na. Nagkasundo ang Transverse Water Stronghold at Severed Blood Pirates. Ang dalawang partido ay parehong magbubukas ng treasury. Halatang ayaw ng Severed Blood Pirates ngunit kalmado ang mukha ng Bald Eagle. Ito ang teritoryo ng Transverse Water Stronghold at ang kanyang layunin na buksan ang treasury ay naabot na. Higit pa rito, ang labanan para sa kabangyaman ay tungkol sa katapangan at talino. Ang mga tao mula sa kuta ay nagkaroon ng isang nakakatawang pakiramdam. Sila ay karaniwang nakikipaglaban sa mga pirata. Sino ang mag-aasam na sila ay magtutulungan? Siyempre, mapalad din ang Transverse Water Stronghold dahil ang Severed Blood Pirates ang may eksaktong lokasyon ng treasury o kung hindi, hindi ito uunlad ng kasing ayos kung gusto ni Master B at ng kumpanya na buksan ang Watermoon Treasury. Nang mag-isip si Zhao Feng hanggang sa puntong ito, lalo niyang hinangaan si Master B. Ang lokasyon ng Watermoon Treasury ay ilang daang talampakan sa ilalim ng ilog sa isang lihim na kuweba. Gayunpaman, ang mga whirlpool sa ilog ay maaaring humila kahit malalaking barko palayo. Hindi ito mahahadlangan ng mga normal na cultivator sa Ascended Realm. Walang ekspresyong sinabi ng Severed Blood Bald Eagle. Ang barko ng mga pirata ay nakadaong sa baybayin at hindi nang ahas na pumasok sa zonang iyon. Sinuri ng espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ang tubig at nakakita ng maraming whirlpool. Napakalakas ng mga whirlpool na ito at kahit na ang mga eksperto sa Seventh Sky ay maaaring hindi maka-atres ng walang pinsala. Gayunpaman, mula sa ibabaw, ang tubig ay tila kalmado at tahimik. Pagkatapos noon, ang parehong partido ay nagpadala ng mga taong nakakabit sa mga lubid sa zone ng mga whirlpool upang hanapin ang lihim na kuweba ng Watermoon. Ang Transverse Water Stronghold ay unang nagpadala ng 2 eksperto sa 6th at 7th Sky upang maghanap sa ilog. Halos agad na huminto sa paggalaw ang eksperto sa 6th Sky at nang hilahin siya ay nanlamig ang katawan habang maputi ang mukha. Para siyang nadurudge ng kung anong kapangyarihan. Nang makita ito, ang mga pirata ay puno ng magulong kaisipan. Ang ibang eksperto sa 7th Sky ay pumasok sa loob ng maikling panahon bago nagpumiglas at hinayla palabas. Ang mga whirlpool sa kailaliman ng ilog ay naglalaman ng nakakatakot na puwersa ng paghila at mapangwasak na presyon. Ang ekspresyon ng eksperto sa 7th Sky ay maputlang puti at walang enerhiya. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Master B. Kung ang pasukan ng Watermoon Treasury ay napakadaling mahanap, bakit sila hihintayin ng mga pirata? Tahimik na naglakad si Zhao Feng sa paligid ng ilog at siniyasat ito. Sinuri ng kanyang kaliwang mata ang sitwasyon sa loob ng ilog. Ang mga whirlpool na ito ay tila nabuo ng kalikasan at kapag ang isa ay lumaban dito, mas nakakatakot ang kapangyarihan nito. Sa dulo, ang isa ay kailangang harapin ang pagsipsip ng ilang daan hanggang 1,000 whirlpool. Maging ang mga normal na magsasaka sa True Spirit Realm ay mahihirapang labanan ang hanay na ito na nabuo ng kalikasan. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Kung isa-isa lang silang magpapadala ng mga tao para hanapin ang kuweba, ang malamang na resulta ay mawalan sila ng buhay.
Napansin ni Master B ang mga kilos ni Zhao Fang at bahagyang ngumiti. Brother, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Dahil nasa True Spirit Realm, halatang nakakuha ng atensyon ng marami ang mga salita ni Master B. Tiningnan ng mga pirata ang hitsura ni Zhao Fang at bahagyang nataranta. Una nilang inisip na bahagi nila ang lalaking ito. Sa tingin ko, dapat muna nating suriin ang mga whirlpool dahil tila mayroong isang hanay na nabuo ng kalikasan doon. Nagsalita si Zhao Fang. Habang nagsasalita siya, kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ng Severed Blood Bald Eagle. May kasanayan ba ang brat na ito o nagkataon lang? Ang Severed Blood Bald Eagle ay nakipagpalitan ng tingin sa Asher Robe Elder sa tabi niya. Pinaikit ng nakaasol na elder ang kanyang mga mata at tumawa nang sumulyap siya kay Zhao Fang. Maaaring alam ng brat na ito ang isa o dalawa tungkol sa array. Ang Severed Blood Pirates ay nag-iisip na kung paano masira ang array sa ibaba, ngunit ito ay teknikal na imposibleng gawin ito dahil ito ay katulad ng pagharap sa walang limitasyong kapangyarihan ng langit at lupa. Sa makatuwid, sinusubukan ng Severed Blood Pirates na alamin ang ruta kung saan madadaanan lamang nila ang pinakamahina sa mga whirlpool. Sa simpleng paglalagay nito, hinahanap nito ang kapintasan o ang mahinang punto sa array. Sa pagkakaroon ng malinaw na landas, nagsimulang magtalakayan ang mga tao sa magkabilang partido na may alam tungkol sa mga array. Nagsimulang galugarin ni Bi Chaoyu at ang dalawa pang elder na mahusay sa array. Sa puntong ito ng panahon, parehong sinusubukan ng Transverse Water Stronghold at Severed Blood Pirates ang lahat ng kanilang makakaya upang makaisip ng solusyon sa pamamagitan ng pagpapababa sa mga tao sa bawat oras. Si Zhao Fang ay malamig na tumingin sa gilid at muling naglakad sa ilog. Pinag-uusapan ng magkabilang panig kung paano maiiwasan ang whirlpool at hanapin ang daan patungo sa pasukan. Isang bungkus ng mga baliw. Napabuntong hininga si Zhao Fang sa kanyang puso. Tama iyan. Natuklasan na ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang pinakamagandang landas ng hanay at halos tiyak kung saan ang pasukan. Kung malalaman ito ng Severed Blood Pirates, malamang na magsusuka sila ng dugo. Kailangang malaman ng isang tao na nagbayad sila ng napakalaking halaga upang mahanap ang pasukan at nawalan ng mga elite na higit pa sa mabibilang gamit ang dalawang kamay ngunit ang ginawa lang ni Zhao Fang ay 2 beses na naglalakad sa ilog. Unti-unting lumipas ang oras. Ang magkabilang panig ay umabot sa isang bottleneck sa paghahanap ng pasukan. Ang kaalaman ni Bi Chaoyu sa hanay ay nalampasan ang naisip ni Zhao Fang ngunit mali ang kanilang paraan ng pag-iisip. Mukhang kailangan ko silang tulungan. Napaisip si Zhao Fang. Wala siyang anumang intensyon na itago ang lahat ng kayamanan sa kanyang sarili dahil ilang oras na lang bago makarating ang mga taong ito sa pasukan at habang tumatagal, mas maraming tao ang darating at wala itong benepisyo para kay Zhao Fang. May kasabihan, ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Lumakad si Zhao Fang sa tabi ni Bi Chaoyu at mahinang sinabi. Ang dalawang matanda na bihasa rin sa pag-aayos ay hindi naiintindihan at may mga hitsura ng paghamak. Oh! Nakuha ko. Salamat Brother Zhao. Talagang genius ka. Tuwang-tuwang sabi ni Bi Chaoyu at lahat ay napalingon sa kanya. Matangkad na pula ang mukha ni Bi Chaoyu at puno ng mga ngiti. Ang Watermon Treasury ay dapat nasa gitna ng whirlpool kung saan ito pinakadelikado. Kung hindi ako nagkakamali ang susi ng array ay dapat naroon. Imposible, ang pinakamapanganib na lugar ng whirlpool ay maaaring magkapira-piraso ng mga cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Sumagot ang isa sa mga elder at nang marinig ito ni Zhao Fang, muntik na siyang magmura. Parang buhawi. Ang panlabas na bahagi ay kung saan ang hangin ay pinakamalakas ngunit ang gitna ay lubhang kalmado. Mas marami itong lumalaban sa whirlpool array na ito, mas maraming suction. Sa kabilang banda, kung susunod ka lang sa agos, maaari mong maabot ang susi ng array nang hindi nagbabayad ng labis na halaga. Mabilis na nagpaliwanag si Bi Chaoyu. Sa isang talumpati lamang, nasira niya ang hanay. Totoo at lohikal ang sinasabi niya. Nagliwanag ang mga mata ng matanda na nakasuot ng Asher mula sa gilid ng mga pirata. Hindi sila pipi, mali lang ang paraan ng pag-iisip nila at likas nilang gustong umiwas sa pinakadelikadong lugar. Gayunpaman, ang katotohanan ay eksaktong kabaligtaran.
Ang pinakamapanganib na lugar ay talagang ang pinakaligtas na lugar. Higit pa rito, ang lokasyon ng Watermon Treasury ay kailangang nasa isang partikular na lokasyon. Kung ang isa ay hindi handang makipagsapalaran, paano sila makakakuha ng anumang mga gantimpala? Pagkatapos noon, ang Transverse Water Stronghold at mga pirata ay bumaba sa linyang ito ng pag-iisip at nagpadala ng mga eksperto upang subukan ito. Mula sa ibaba ng ilog ay dumating ang sigaw ng isang pirata sa Seventh Sky. Hindi nagtagal ay inilabas ang isang dagwang bangkay. Ano ang nangyayari? Hindi mo ba sinabi na kung sumunod tayo sa Agos, maaabot natin ang mata ng hanay kung saan ito ang pinakaligtas? Ang ilan sa mga pirata ay mukhang hindi nasisiyahan kay Bichaoyo na may pulang mata. Namutla ang mukha ni Bichaoyo habang nakatingin kay Zhao Fang at Master B dahil ang tanikala ng pag-iisip na ito ay ibinigay ni Zhao Fang. Kumpol ng mga retards. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na magmura. Malinaw niyang nakita kung paano namatay ang pirata na iyon gamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Bagamat sinabi na kung mas lumalaban ka, mas malaki ang pagsipsip. Kaya, kung sumunod ka sa Agos, ang kapangyarihan laban sa iyo ay magiging mas maliit. Hindi ibig sabihin na ang hindi lumaban ay hindi mo gagamitin ang iyong true force para protektahan ang iyong katawan. Talaga bang iniisip mo na ang iyong katawan ay isang maalamat na immortal, walang kamatayang katawan? King of Gods, Kabanata 284. Watermon Cave. Kumpol ng mga baliw. Isang mapanghamak na tinig ang agad na nagpasulyap sa mga pirata sa galit at halos magsimulang maningil, ngunit ang asol na buhok na kabataan na nagsalita ay hindi natakot. Mabuti na lang at pinigilan ng dalawang lider ang kanilang mga partido upang hindi sila madaling mag-away. Ang Severed Blood Bald Eagle ay nagsalubong ng kanyang mga kilay habang ang isang mabangis na liwanag ay kumikinang sa kanyang mga mata habang siya ay nagsimulang makipag-usap sa Asher Robe na taong nasa tabi niya. Kakaiba ang tingin ni Master B kay Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, ang tanikala ng pag-iisip upang masira ang hanay ay ibinigay niya at ang kabiguan noon lamang ay nagparamdam sa Bald Eagle at sa kumpanya na hindi nasisiyahan kina Zhao Fang at Bichaoyo. Brother Zhao, anong nangyari? Tanong ni Bichaoyo. Pinakamainam na magpadala ng eksperto sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at gamitin ang kanyang True Force para protektahan ang sarili hindi tulad ng baliw na nauna sa kanya. Casual na sabi ni Zhao Fang. Ang kanyang saloobin ay tila hindi siya kasali. Nang marinig ito, naunawaan ng mga tao ng Transverse Water Stronghold. Ang taong iyon ay isang tanga. Alam ng lahat kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang pag-agos kasama ang whirlpool ay maaaring mabawasan ang presyon, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay ligtas. Tila nag-iiba ang kulay ng mga mukha ng mga pirata. Masyadong ligtas itong nilalaro ng pirata. Gayunpaman, mas maraming mga hinala ang lumitaw. Ang kabataang ito ay halatang nakatayo sa dalampasigan. Paano niya malalaman ang sitwasyon sa loob ng ilog? Nagsalubong ang kilay ng taong nakasuot ng Asher. Sa mga taong naruroon, tanging ang spiritual sense ng dalawang True Spirit Realm ang malinaw na nakakakita ng sitwasyon sa loob ng ilog. Nag-isip si Master B at naalala niya ang bloodline ni Zhao Fang nang sunduin siya nito. Kasabay nito, ayon sa mungkahi ni Zhao Fang, ang magkabilang panig ay nagpadala ng isang cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm upang dumaloy kasama ang whirlpool. Sa sandaling ito, ginamit ng dalawang eksperto sa True Spirit Realm ang kanilang spiritual sense. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang espiritual na sense ng mga nasa True Human rank ay kadalasang umaabot ng milya, ngunit sa lugar na ito ay lubos na pinaghihigpitan. Madaling sinuri ng espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ang sitwasyon sa ibaba. Sa pagkakataong ito, ginamit ng dalawang nasa ilalim ang kanilang True Force para protektahan ang kanilang sarili at hindi nilalabanan ang daloy ng tubig. Agad silang dumaong sa kailaliman ng ilog. Ang lalim ng ilog ay napakalawak at kailangang tuklasin. Maging ang Severed Blood Bald Eagle at ang spiritual sense ni Master B ay naging malabo, ngunit nakikita pa rin sila ng God's Spiritual Eye ni Zhao Fang. Alam pa niya kung nasaan ang Watermon Treasury. Lumipas ang kalahating oras sa paggawa ng tsaa bago kumislap ang dalawang maliwanag na ilaw sa ilalim ng ilog. Tagumpay.
Si Master B at ang Severed Blood Bald Eagle ay parehong nagpakita ng masayang ekspresyon nang makita nila ang signal na ipinadala ng dalawang tao sa ibaba. Pinag-isipan ni Zhao Fang ang kailaliman ng ilog. Bagamat napakadaling dumaan sa hanay na ito, paano sila babalik? Kung gusto nilang bumalik kailangan nilang labanan ang Agos, tanging ang mga nasa True Spirit Realm lang ang makakabalik ng ligtas. Gayunpaman, kakaunti lamang ng mga tao ang nakapag-isip nito. Karamihan sa iba ay napuno ng kasakiman ng mga gantimpala ng Watermon Treasury. Plop, plop, plop. Ang magkabilang panig ay tumalon sa mga whirlpool. Lahat ng tao ay sumugod. Hindi napigilan ni Master B ang pananabik sa kanyang mukha habang pinangunahan niya ang pagsalakay sa mga whirlpool. Pipigilan na sana sila ni Zhao Fang ngunit walang sapat na oras. Ayon sa kanyang pagsusuri, bagamat ang pag-agos ng agos ay magpapababa ng presyon, hindi ito tulad ng walang mga paghihigpit. Halimbawa, kung papasok ang isang cultivator sa Consolidate Realm, sila ay mapupunit kaagad. Tinansya ni Zhao Fang na ang mga nasa 7th sky lang ang may mataas na tsansa na magtagumpay, at ang tsansa ng tagumpay ay wala pa sa 100%. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng mga whirlpool ay lahat ng iba't ibang at ito ay depende sa lakas ng agos. Siyempre, kapag naabot ng isa ang kalahating hakbang na True Spirit Realm, tiyak na magtatagumpay sila. Pumasok si Zhao Fang sa whirlpool kasama si Bi Chaoyu at inutusan ni Master B ang dalawang eksperto sa half-step True Spirit Realm kasama ang head ng pamilyang B para protektahan si Bi Chaoyu. Naisip ng head ng pamilyang B ang pagiging misteryoso ni Zhao Fang pati na rin kung paano siya pamilyar sa array bago nagpas siyang sumama sa kanya. Napatunayang tama siya sa pagsusugal. Ang mga taong sumunod kay Zhao Fang ay nakaranas ng pagsipsip na mas mahina kaysa sa inaakala nila. Hindi tuwid ang ruta ni Zhao Fang at sa halip ay arko. Ang resulta ay nadama nila na napakadaling dumaan, kahit si Bi Chaoyu na nasa 5th sky ay halos hindi makadaan. Sa kabaligtaran, maririnig ang sagupaan at hiyawan mula sa ibang lugar. Nang makarating sila sa ibaba at makatakas sa whirlpool zone, ang magkabilang panig ay nawalan ng higit sa kalahati ng kanilang lakas. Karamihan sa mga tao ng 7th sky ay nabigo at namatay sa ilog. Mayroon pang ang dalawa sa 7th sky na malas at nahaharap sa malalakas na whirlpool na naghiwalay sa kanila. Tanging ang mga cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ang hindi nasugatan. Dahil sa ganoong eksena, ang head ng pamilyang B ay tumingin kay Zhao Fang sa ibang liwanag dahil walang sino mang sumunod kay Zhao Fang ang nasugatan. Kasabay nito, malapit sa baybayin ng ilog. Q. 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 Dalawang lalaki at isang babae ang dumaong sa dalampasigan. Ang nasa gitna ay isang gwapong binata na nakasuot ng brocade na may kaakit-akit ng ngiti habang may hawak ding pamaypay sa kanyang kamay. Nasa gilid niya ang isang sexing babae at isang pandak na matanda na halatang nakasunod sa kabataan. Nang bumaba ang tatlo, ang kabataang nakasuot ng brocade sa gitna ay nagbigay ng malakas na True Spirit aura. Sino ka? Mayroon pa ring ilang mga pirata sa baybayin at barko, ang mga taong ito ay puno ng pag-iingat. Bago pa man sila matapos magsalita, ang kabataang nakasuot ng brocade ay iwinagayway ang kanyang pamaypay at 12 ng mga bahid ng anino ng pamaypay ang kumikislap sa himpapawid. Ang mga anino ng pamaypay na ito ay tila sumanib sa kanilang mga target. C. Ang mga natama ng mga anino ng pamaypay ay agad na gumuho at naging puddle ng dugo sa loob ng ilang paghinga. Ikaw. Ikaw ang Fan-Flying Bandit. Ang isa sa pinakamaraming pirata ng 7th sky ay nakalaban ng 4 hanggang 5 paghinga bago naging puddle ng dugo. Fan-Flying Bandit. Tila ay isang disipulo ng Watermon Pirates. Isa sa mga 7th sky cultivator mula sa Transverse Water Stronghold ay nagpahayag ng pagkabigla bago siya namatay. Ang Watermon Pirate ay nakakuha ng ilang mga disipulo sa kanyang buhay at ang Peach Fan-Flying Bandit ay ang kanyang pinakamahusay na disipulo. Gayunpaman, dahil mabilis na namatay ang Watermon Pirate, wala siyang panahon para ibigay ang kanyang Mystic Flower Treasured Bible sa kanyang disipulo. Sa makatuwid, kahit na ang Peach Fan-Flying Bandit na ito ay nakarating na sa True Spirit Realm, siya ay kumilos ng labis na maingat at kilala sa kanyang mga taktika. Senior brother, papapasukin mo lang sila at nakawin ang kaban ni Master.
Sabi ng dilag na nakadamit ng bulaklak sa kaakit-akit na tono. Pagbabaluwala sa mas malaking panganib para sa maliliit na bagay sa harap mo. Si Master ay napakahusay sa mga array at tiyak na magkakaroon ng mga arrays na nakaset up doon. Hayaan mo sila sa harap. Nakaupo sa barkong pirata ang kabataang nakasuot ng brocade. Ang pangatlong maikling elder ay walang magawa. Sa dalawang True Spirit Realms ng Transverse Water Stronghold at Severed Blood Pirates doon, ito ay higit sa sapat upang lampasan ang mga arrays sa kuweba. Hindi mo talaga ako kailangan. Mapait na ngumiti ang matanda na para bang ayaw niyang sumali. Sa ilalim ng ilog, ang magkabilang partido ay nagpapahinga. Kapag ang isa ay umabot sa 6th sky o 7th sky, malinaw na hindi nila kailangang isaalang-alang ang problema ng paghinga sa ilalim ng tubig. Nang makita ang bilang ng mga namatay, parehong si Master B at ang Severed Blood Bald Eagle ay may bahagyang pangit na ekspresyon. Hindi sa ayaw ni Zhao Feng na bigyan sila ng babala, wala lang siyang oras para balaan sila, at sino ang maaaring sumuko sa Water Montrosary. Higit pa rito, ang daan pabalik ay ilang beses na mas mapanganib kaysa sa pagpasok at ang mga nasa True Spirit Realm lang ang may kumpiyansa na makalabas ng ligtas. Master B, nahanap na namin ang lokasyon ng treasury. Boss, ang Watermon Treasury ay naroon. Ang dalawang cultivator sa half-step na True Spirit Realm na nag-scouting ay tuwang-tuwa na bumalik. Nang marinig ito, natuwa ang lahat. Pinangunahan ng dalawa ang grupo at naglakbay ng kaunting distansya sa ilalim ng tubig bago nakarating sa isang madilim na lihim na kuweba. Sa paligid ng kuweba ay may ilang uri ng baging na tumutubo doon at sa paglapit lamang ay makikita na ang kuweba. Mula lamang sa ilang yarda ay makakakita sila ng mahinang liwanag sa lihim na kuweba. Nandito na tayo. Nasa sabik ang magkabilang party. Ngumiti si Zhao Feng. Nakita niya ang pasukan pabalik sa dalampasigan. Siyempre, ang may-ari ng Watermon Treasury ay maglalagay sana ng mga bitag sa lihim na kuweba. Hindi ito madaling masira. Sa bakana ng sikretong kuweba. Ang parehong partido ay nakatayo sa bawat panig ayon sa pagkakasunod-sunod sa likod ng kanilang mga pinuno ng True Spirit Realm. Ang Severed Blood Bald Eagle ay agad na sinundan ng Asher Robe person na dalubhasa sa mga mekanismo. Inutusan ni Master B si Bichaoyo upang buksan ang landas. Ang pasukan sa lihim na kuweba ay hindi malaki, ngunit pagkatapos na makapasok dito, ito ay isang ganap na kakaibang lugar. Sa simula, may tubig sa kuweba, ngunit pagpasok dito, nagsimulang kumupas ang tubig hanggang sa wala nang natira. Hanggang sa isang tiyak na punto, lumitaw ang isang linya ng mahiwagang hakbang na itim na bato. Ang dalawang True Spirit Realms ay nagsimulang mag-inspection at maingat na gumalaw sa mga hakbang. Umakyat si Zhao Feng sa hagdan at nakakita ng isang batong palatandaan na tinago ng ilang damo. Sa karatulang bato ay may tatlong salita. Watermoon Cave. Bahagyang nagulat ang lahat. Malinaw na ito ang libingan ng Watermoon Pirate ngunit gumawa siya ng napakagandang pangalan para dito. Walang mga bitag dito. Sinulyapan ng taong nakasuot ng kulay asol na bato ang karatulang bato bago humantong sa landas. Ang grupo ng mga pirata ay dahan-dahang gumapang sa mga hakbang na hindi mapakali. Inilibot ni Bichaoyo ang paligid at pagkatapos makasigurado na walang mali, tumingin pa ng isa sa stone sign. Inilagay ni Zhao Feng ang kanyang kamay sa stone sign sa isang segundo bago dahan-daang bumitaw. Basag. Isang bitik ang biglang lumitaw sa karatulang bato at kapwa ang Asher Robe at ang mga yapot ng Severed Blood Bald Eagles ay natigil. Boom! Biglang yumanig ang mga hakbang at parang gumuho ang buong lihim na kuweba. Pinandilatan ng grupo si Zhao Feng ng may galit. Junior, anong ginawa mo? Ang asol na nakadamit na matanda ay umungal. Malinaw na ang kamay ni Zhao Feng ay nagsimula ng isang uri ng mekanismo. Ngumiti si Zhao Feng at binawi ang kanyang kamay. Walang nakakita ng malabong palad na nakatatak sa bitek ng karatulang bato. Ilang sandali pa ang pag-alog ng mga hakbang bago bumalik sa katahimikan. Si Bichaoyo lang na nasa tabi niya ang medyo nagtaka dahil napakalapit niya, natitiyak niyang ang imprint na ito ng palad ni Zhao Feng ay hindi naiwan sa lakas ni Zhao Feng, ngunit sa ilalim ng isang uri ng mekanismo. Kakaiba talaga ang palatandaang bato na ito.
Malinaw na nakita ng God's spiritual eye ni Zhao Feng ang isang aura na pagmamayari niya na sumanib sa imprint ng kanyang palad sa sign na bato.